Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa unang linggo ng Adbyento. At sa ating narinig na ebanghelyo, napakagandang paalaala ang ibinibigay sa atin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Napakagandang pagnilayan, napakagandang unawain. Lahat tayo, tinatawag natin ang Diyos. Tayo ay lumalapit sa Kanya, nakikiusap, humihiling. Panginoon, ipagkaloob mo nawa sa akin ang aking hinihingi. Panginoon, ipagkaloob mo nawa sa akin ang biyaya na kailangan ko. Panginoon, nakikiusap ako sa iyo na sana ay marapatin mong tanggapin ko ang kailangang biyaya na tanggapin ko. Papaano kaya kung ang malinaw na sasabihin ng Panginoon, hindi ko maipagkakaloob ang iyong hinihingi sapagkat hindi kita kilala. Hindi ko alam kung taga saan ka. Ano kaya ang ating mararamdaman kapag ganyan ang mga salitang sinabi ng ating Panginoon? Di ba mababasa rin natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo itong ganitong mga salita kung saan sa paglapit natin sa Panginoon ang maririnig nating salita mula sa Kanya, hindi kita kilala, taga saan ka ba? Kaya nga talagang malinaw, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. At sino kung ganon ang makapapasok sa kaharian ng langit? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Sila ang may malaking pag-asa na makapapasok sa kaharian ng Ama. Kaya pagnilayan natin at unawain nating mabuti ang mga salitang ito. Kasi baka inaakala natin na dahil tayo ay nagsisimba, nagdarasal, aktibong miyembro ng samahan sa simbahan, o kahit na ako bilang pari, baka magulat tayo na kapag tayo ay humarap sa Diyos, ang maririnig nating mga salita, hindi kita kilala. Taga saan ka ba? Ano bang mabuti ang nagawa mo sa iyong kapwa? Kaya ang paalaala ng Ebanghelyo, sikapin natin na maging matatag ang ating pananampalataya, na ito ay hindi lamang lumalabas sa bibig, Panginoon, mahal kita. Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Sa bibig lamang lumalabas ang mga salitang iyan, pero hindi naman natin ipinapakita sa gawa. Ang pananampalatayang walang gawa, sabi ni Santiago, patay, baliwala. Aanhin natin ang mga salita ng papuri sa Diyos kung hindi naman natin tinutulungan at pinagmamalasakitan ang kapwa. Aanhin natin ang magagandang mga panalangin na lumalabas sa ating bibig kung hindi naman tayo kumikilos at nakikiisa sa mga gawain na may kaugnayan sa ikabubuti ng nakararami. Hindi maaari, mga kapatid,
na tayo ay kumikilala sa Diyos sa salita lamang. Kinakailangan ipakita natin ito sa gawa. Sa gawa, makikilala ang tunay na lingkod. Sa gawa, makikilala ang tunay na tagasunod ng Panginoon. Kaya ngayong Adbyento, hingin natin sa Diyos ang biyaya na huwag lamang manatili sa salita, huwag lamang manatili sa panlabas na anyo, huwag lamang maging palabas ang mga ginagawa nating pagkilala sa Diyos. Higit na mahalaga sa lahat ang gawa. Ipakita natin sa gawa ang ating pananampalataya at tayo'y pagpapalain ng Diyos. Amen.